Ang mensahe natin ngayon ay ito nga pong ang tatlong aspeto sa pagbibigay. Alam niyo po, isang bagay na bakit naiisip kong palagi, na bakit kaya ang mga tao lagi nilang iniisip, wala sila. Yung lagi pong wala, wala, wala. Yung araw-araw po ng pamumuhay mo, ang totoo, meron naman talaga. Pero ang lagi natin sabi, wala pa kasi. May ganito kasi ako. Di ba lahat po tayo mga tao, lagi po yun, kahit po ako, naranasan ko po yung mga pagkakataon na minsan, yung parang wala tayo ngayon. Oo, walang laman yung bulsa, di ba? Parang zero. Pero tinuturo nga po sa atin, di ba, na utusan natin yan. Ang pag-ibigay kasi talaga, hindi siya most tackled sa church. Tapos laging sinasabi nga po na kapag tinuturo yan, laging sabi yung simbahan, mukhang pera yan. That's why nga, di ba, maraming sinasabi, minsan ang mga Katoliko, nakakapagsalita nga po sila na, bakit yung church nila, meron pa silang kailangan ilista pa yung tithes, bakit kailangan ilista yung offering, bakit kailangan alamin yung ganito. Pero kami po sa church, hindi namin naalam sahod nyo, di ba? Meron po ba kayong instances na may punta ako sa inyo, yan ako, Ate Rod, magkano sahod mo? Magkano kinikita? May ganun po ba? Di ba, wala naman po. Pero kasi napakahalaga po ng bagay na pagbibigay, kasi ito po ang ninanakaw ng kaaway. Naiintindihan? Meron pong sinasabi dito, sabi dyan, each of you should give what you have decided. Kaya na po sa binasa natin. Ang bawat yan sa atin ay magbigay ng naayon sa inyong desisyon, sa inyong napagpasyahan. Wala pong sinasabi dito na, para patawarin ka, magbigay ka 100, ilagay mo dyan. Ay naku, malaki-laki kasalanan mo, 500 para marinig ni Lord. Wala pong ganun. Sabi doon, according sa napagpasyahan mo. Sabi dyan, in your heart to give, mula sa puso natin. At sabi dyan, not reluctantly or under compulsion. Hindi daw yung parang napipilitan o parang, kailangan ko ibigay ito. Hindi daw ganun, kundi sabi dito, for God loves a cheerful giver. Yan po tayo ngayon Diyan po tayo ngayon dadaan, di ba po? At alam niyo po kasi ngayon, kasi sa panahon natin ngayon, ang mga tao, di ba, hirap na hirap magbigay. Lagi ang nasa isip, kapag kuwari yung pera, nasa iyo na yan, may mga pagkakataon na, ito na lang, kuwari kung bata ka, 5 piso na nga lang pera ko, bibili ko na nga sana to ng candy, tapos ibibigay ko pa ba sa church? Minsan, yung ibibigay mo na lang sana sa church, di ba? Hindi ka naman kasi talaga nagbibigay, wala kang binigay kay Lord kahit ni piso, di ba? Tapos pagkakataon na Sunday, alam niyo pa pag Sunday, kailangan talaga, sinasabi na meron ka dapat dalang offering. Dati po, nung unang panahon, alam niyo po kung anong dala nila para makapasok sila sa bahay-sambahan, sa templo ng Diyos. May dala silang mga hayop, di ba? At alam niyo po ang presyo ng mga hayop noon, di ba? Na talaga namang na budget talaga, as in talagang kailangan may pera ka bago ka pumunta ng simbahan. Kaya po sila, hindi po pera yung ibigay nila noon, ito po ay mga hayop, pero binibili nila. Bakit daw po? Kasi kailangan may offering ka kay Lord. Kasi yung offering na yun mo kay Lord, doon tinitingnan ni Lord kung gaano mo po siya kamahal. Kaya ba ito ang aspeto ng pagbibigay. Ngayon po, tandaan natin na dapat palagi, hindi po ang church mo ang pera, kundi ito ang sikreto kung bakit ka sasagana. Ulit, anong sabi? Ito ang sikreto kung bakit ka sasagana. Hindi para nakawan ka ng Diyos, hindi para kuhaan ka niyan, kundi para pasaganahin ka ng Diyos. Kaya simulan na po natin. Sabi nga po dyan, di ba, babasahin kong muli kung hindi nyo naabot yung scripture reading kanina. Sabi po, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. Ano daw po? Ito po ay isang prinsipyo na kung ikaw, nag-asik ka ng kaunti, kung nagbigay ka ng kaunti, tapos aani ka rin ng kaunti. Di ba, what you reap, you will sow. Katulad sa magsasaka, ano pong sabi doon? Kung ang magsasaka ba masipag magtanim, may aanihin ba siya? Meron, di ba po? Pero kung mag-asaka na ang tamad-tamad naman talaga magtanim, ay, ang init, di ako magtatanim. Ay, ang tag-ulan, mababasa ako, hindi ako magtatanim. Di ba? Tandaan nyo palagi kung ano ang itinanim mo, ayun ang aanihin mo. Sinasabi yan ng mundo, pero ito ang pinaka-sinasabi ng Bible. Sabi dyan, umaani ng kaunti at ang nag-ahasik ng marami ay umaani na. Ang bawat niya sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Ay yung binasa ko sa kanina. Ano po ang inyong pagpasyahan? Hindi ko po kayo pinipilit. Wala pong presyo ito, di ba? Hindi po. Sabi dyan, na walang pag-atubili. Ibig sabihin, hindi ka hesitant. Hindi ka nag-iisip, bibigay ko ba o hindi? At sabi po dyan, at hindi sa pilitan, hindi rin pinipilit, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ano daw po? Magbigay tayo ng may kagalakan. At sabi po dyan, at magagawa ng Diyos, ito po
na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Ano daw po ang gagawin ni Lord? Magagawa niya. Ibig sabihin, kung ipinagkatiwala mo ang buhay mo kay Lord, siya ang bahala sa iyo. Kung naisip mo na, Lord, ikaw po ang nagdala sa amin dito sa church, Lord, ikaw po yung nagpunta sa amin dito, ikaw po ang bahala. Ganun palagi si Lord ang bahala. Asabi mo dyan, nasaan na tayo? Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin ng sapat, merong eksakto o sapat na pagbibigay sa inyong pangangailangan. At lagi ninyo matutulungan ng iba. Gusto niyo po yun, yung matulungan natin, yung iba din sa atin. Di ba? Na parang maging blessing nga po tayo sa iba. Alam niyo po ba, sabi sa Bible, mapalad daw, blessed, yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. It is more blessed to give than to receive. Kaya akala lang natin, di ba, akala lang natin, pag nagbigay tayo, mawawalan tayo. Pero ang totoo, kapag nagbigay ka, mas dumadami. Kaya marami pong maraming testimony akong narinig na ganyan. At kahit po ako, naranasan ko yan. At sabi po sa 9, gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. At ayan na po, sabi nga po dyan, ayan yung ating key verse, di ba po? Kaya sa next po, ayan, alam niyo po ba ang kwento ng sa Macedonian Church? Yung Acts Church nga po, ito po ang Macedonia. Alam niyo po, noong unang panahon, sa church po ng sa Bible, di ba, sa Acts Church, which is, pinag-pray nga po natin na sana maging ganun tayo, di ba? Kasi ngayon po, ang tinuturo ng sa mga tao, huwag kang magbigay, kasi mawawalan ka. Pero alam niyo po, noong unang panahon, ang tinuturo sa Bible talaga, alam niyo po ba na kapag itong Acts Church, kapag meron po silang mga kapatiran, parang wala nga yung budget yung kapatid namin, walang pambayad ng renta. Alam niyo po ang ginagawa ng bawat mga kapatiran? Ang ginagawa po nila, binibenta nila yung mga pagmamay-ari nila o ari-arian nila at ibibigay po yung napagbentahan dun sa kaibigan niya o sa kasama niya sa church. Kaya ang church po talaga, we are created, di ba? Para maging isang pamilya. Na ibig sabihin, huwag kang mahiya kapag may kailangan ka talaga. Kailangan ko po talaga ng ganito ngayon. Sasabihin mo sa mga kasama mo at kung sino po yung may sobra, di ba? Sino ang merong may kakayang magbigay, di ba po? At kung sino yung wala, bigyan natin. Nang saging, kasi alam niyo po ang prinsipyo nila, ayaw nilang may nagkukulang. Ayaw nilang may nawawalan. Kaya alam niyo po, the more na nagbibigay sila, the more na pinagpapala sila. At alam niyo rin po ba yung kwento rin ni Moses? Yung time na sabi ni Moses, Lord, wala kaming kahit ano, wala na kaming budget, wala kaming ganito. Pero yung talaga budgetin yung mga pilak o kung ano mga kahayupan. Pero ano niyo po ang ginawa ng Panginoon? Dumating sa time na lahat ng tao bigay ng bigay, they love to give nga po. Kaya ang nangyari, sabi ni Moses, puno na, masyado nang marami, wala na mapaglagyan, tumigil na muna kayo sa pagbibigay. Di ba may mga ganun na how we wish and how we pray na ganun tayo. Na alam niyo po, kaya ko tuturo to kasi naiisip ko palagi, bakit ba ang mga tao lagi silang wala? Kasi hindi pala nila naiisip yung sekreto ng pagpapala. Kaya may pagpapala sa pagsunod. Ano ang utos ng Diyos? Malakay 3:10, di ba? Sabi doon, inagay daw natin sa treasure ni Lord. Magbigay tayo sa Kanya, itest natin ang Panginoon kung hindi niya daw bubuksan ang durungawan ng langit at pagpapalain ka. At sabi doon, sabi doon lugar na mapaglagyan kasi punong-puno ng pagpapala yung bibigay ng Diyos. Kaya kung sinasabi nga po sa letter A niya, sige po, pakinext na nga po, tandaan niyo po ang pagbibigay ng may sakripisyo. Ano po ang tatlong aspeto na tandaan natin? Unang is, dapat daw po magbigay ka ng may pagsasakripisyo. Ibig sabihin ng sacrifice po, ito yung bagay na parang minsan, yung masakit po sa atin, naranasan nyo na po yun. Meron po sa amin na sabi kung hindi pa ikaw nasaktan sa binibigay mo, that means hindi pa yan sacrifice. At alam nyo bakit po sacrifice ito? Kasi ang pagbibigay, ito yung sinasabing ibibigay ko to kay Lord kasi pagkakatiwala ko. May mga pagkakataon po sa amin sa church na may mga times na nung nagbibuild po kami ng church, nung sa Magdaong, mayroon po akong pinabasa nga po kay Pastor na nabasa ko lang din po, binigay sa akin na libro. About po yun sa pagbibigay. Tapos prayer marathon po namin yon. Tapos nabasa niya doon na dapat pala, kung meron kang something na binibuild, mag-give ka. Sabi doon, if you want to plant a seed, sabi doon, if you want to plant, di ba? Give a seed. Na ibig sabihin, kung gusto po natin palang pagpalain tayo ni Lord, magbigay tayo. Kaya nga po ang pagbibigay para multiplication.
Tandaan niyo po 1 times 0, anong sagot? 0. Ang blessing, Lord, ito yung 1. Ay, pagkapalain ko ngayon ang anak ko kasi nagsimba ngayong linggo. Pero kung dumating ka sa church, wala ka binigay 0. Dumaan yung offering bago, wala ka binigay ni piso, pero kayang mag-computer. Kayang bumiling candy. Kaya mong gumanto, diba? Nung bata ko, ganun din po kami. Pasensya na po, pero kailangan malaman nyo to kasi alam nyo po, kayo ang nagsisimba, tama? Yung mga tao sa bahay niyo, di sila nagsisimba. Kaya ibig sabihin, kung hindi nyo ito malalaman, kung hindi kayo magbibigay, sino? Magbibigay ba sila? Ibig sabihin, bakit kakarampot ang budget sa bahay? Kasi hindi ka pala nagbibigay, walang nagbe-bless sa inyo. Ganun po pala yun. Kaya alam niyo po, nung kabataan ko, nung nag-aaral pa lang ako, hindi po talaga yayamanin ang budget natin. Pero dahil po nalaman ko to, lagi ko pinag-pray na Lord kasi hindi naman po nag-isimba si mama at papa, hindi naman po sila nagbibigay. Ito pong binibigay ko sa inyo, pagpalain niyo po yung pamilya namin, pagpalain niyo po ang pamilyang Luna. Na kung saan kasi yung buhay mo na pag-isimba, sakripisyo yan. At the same time, yung bagay na ibinibigay mo kay Lord, isa rin po yan sa bagay na sinasacrifice nyo. Kaya nga po sabi dito, malalaman daw ang isang Kristiyano na totoo siya sa Diyos, sabi na kahit ang bulsa o ang laman ng bulsa niya, kaya niyang ibigay kay Lord. Paano malalaman? Kahit daw sa budget na meron ka. Mahal ko na ba si Lord? Ano una, itong pagkain o si Lord? Diba? Ano ang una? Mahal ko na ba talaga si Lord? Kali ba natin sabihin, Lord, mahal ko kita 100%. Pero yung pag-ibigay mo, parang, kung kailan lang ako magkaroon, Lord, kasi ngayon lang ako may 500, ngayon lang ako mag-ibigay. Ano na kasi mo, tigo 100 lang pera ko, di mo na ako mag-ibigay. Ganun po ba? Hindi. Sabi kung ano ang meron ka, di ba? Ayun ang ibigay mo kay Lord. At sabi nga po, hindi naman siya sa pilitan. At sabi nga po sa Bible, di ba, meron din po kami tinatawag dito na yung tithes, offering, and pledges. At sabi nga po sa tithes, ibig sabihin yan, ngayon, i-explain ko na po sa inyo, ang tithes daw po, di ba? Ito yung 10%. Ibig sabihin, yung ikasampu ng lahat ng meron ka. O meron ka ba, binigyan ka ba ng 5 piso kaninang umaga? Ayun, di ba? May 5 piso ka ba? Siyempre, ang tithes nun, ang 10% nun, 50 centavos. Wala naman na pong ganun, di ba? Pwedeng yung piso nun, ibigay mo kay Lord. Di ba? Kaya nang sa gayon, kapag nagbigay ka, makikita mo, pagpapalain ka pala ni Lord. Ayan po, tithes pa lang yan, ha? Tapos meron pang offering. Ang offering, ito naman po yung sinasabing, gaano ko kamahal si Lord. Di ba? Gaano mo kamahal si Lord? Mahal ko ba si Lord? Siyempre, may bibigay ka. Pag walang offering, di mahal si Lord, di ba? Pero, hindi po dito ako nagbabase, ha? Pag chinecheck ko po yan, di ka sa, hindi niya mahal si Lord, wala siyang offering, tithes lang. Tapos, walang nakalagay sa tithes. Hindi po ganon. Pero gusto ko lang po sa inyong ituro ito. At sabi nga po dito na sa sakripisyo na yan, sabi po diyan, tandaan ninyo ito. Ang nag-aasik ng kaunti, sabi po ay umaani rin ng kaunti. At ang nag-aasik ng marami ay umaani ng marami. Ibig sabihin po, ang sakripisyo na pagbibigay natin kay Lord, ito yung may mga pagkakataon na medyo masakit, medyo parang nakakaiyak kapag nagbibigay kay Lord, pero after nun, alam mong si Lord ang bahala sa iyo. Naintindihan po? Tayo nga po, di ba, minsan ang tapang natin. Meron pa ako kakilala, tipid na kay Lord. May natawag akong ganun. Tapos kapag sa labas, nililibre sa mga tao, bigay na bigay. Ang daming binibigay sa mga tao. Di ba po? Kaya pag tinanong, kamusta ang kamusta ang sitwasyon sa bahay? Daming utang ng nanay, daming ganito kasi sa tao ka lang nagbibigay. Hindi po sinasabing magdamot ka sa tao, pero unahin mo si Lord. Seek first nga po, di ba? Sabi nga po sa unang sahod mo o sa unang baon mo ngayong pasukan, di ba? Ilan yung para kay Lord doon, itabi mo na agad. Kasi tuwing inuuna mo si Lord, doon nakikita ni Lord na ito ang pagpapalain ko. Ito ang bagay na ipagpapala niya sa iyo kasi ito ang binigay mo. Di ba po? Kaya sabi nga dyan, di ba? Ito pong si Elijah at si widow. Ito po ay walang pangalan, pero dinanggit na siya ay isang byuda sa Sarephat. At sabi nga po, pag sabing byuda, wala na pong asawa, namatay na. At ngayon, namit niya po itong si Elijah. Ito pong si Elijah ay lingkod ng Diyos. Ayan, ibig sabihin ng lingkod ng Diyos na sumusunod kay Lord, nakikinig sa sinasabi ng Diyos at gumagawa para sa Panginoon. Alam niyo po itong si Elijah, nakwento ko na po sa inyo, pero kwento ko pa rin po ulit. Itong si Elijah ay sinabihan ng Diyos na pumunta ka doon sa Sarephat at makikita mo ang isang byudang babae. Kaya nga po itong si Elijah, nagpunta siya doon, nakita niya itong byudang babae, isang babae nga po na kung saan nag-iipon po ng mga sticks, pang siga o pang luto niya nga po. At ngayon po,
Ayan, sa kanyang pong pag-iipon, nakita niya itong si Elijah. At siya nga po ay pinatuloy sa kanyang tahanan. At ito nga pong nangyari. Sabi ni Elijah sa kanya, paghandaan mo ako, ipag-bake mo ako ng tinapay. Tapos ito naman pong yung widow, sabi niya, hindi nag-hesitant po siya yung sinabi nga dun na sinasabi dito na hesitant, yung parang ayaw pa niyang gawin. Sabi niya, alam niyo po ba, lingkod ng Diyos, sabi niya kay Elijah, na meron na po kami kakaunting flour o harina. Tapos konting oil or mantika nga po. Sabi, ito na lang po ang meron kami. At alam niyo po, pag niluto ko na ito ngayong gabi, ito na po ang last naming meal. Ito na ang last naming pagkain. At hindi na namin alam yung ang kakainin namin sa kinabukasan. Kaya ang nangyari, di ba? Ayan. Ang nangyari, sabi nitong ni Elijah, sige, gawin mo, ipagluto mo ako, tapos ang Diyos ang bahala. Kaya alam niyo po ang nangyari, yung babae kahit hesitant siya, na paano yun, paano? Minsan tayo ganun po, di ba? Para may pagkakataon na magbibigay ka kay Lord, pero ang ginagawa mo, Lord, pamasahe ko na lang po ito Lord, bukas po kasi papasok pa ako kasi pecha de peligro ngayon, hindi pa ako nasahod. Paano ko po ito ibibigay sa'yo? Kaya ano niya ang nangyari, parang ganun yung nasa isip ng babae, pero hindi yun yung sinabi sa Bible ang nasa Bible lang, sinabi dun na, baka po kasi magkulang. Ganun yung sinabi. Pero alam niyo po ang nangyari, ginawa niya pa rin yun, sumunod pa rin siya dahil lingkod nga po ito ng Diyos. Hindi, doon lang muna, dahil lingkod nga po ito ng Diyos. At ang nangyari, alam niyo po, ayan na, surprise, nakita niyo na, di ba? At alam niyo, habang ginawa niya yon, habang ginagawa niya, nakita niya, hindi na uubos yung flour, yung harina at yung oil. Na kung saan, umaapaw, nakapuno na siya, nakaluto na siya, napakarami, meron pa rin po. Ibig sabihin, ganun po ang pagpapala ng Diyos, overflowing po. Pero saan po? Paano po yan ibibigay ni Lord? Sa panamagitan ng pananampalataya po natin. Kung iagay natin isipin sa makitid natin na isip na, Lord, paano po ako magkakaroon ng ganito? Wala naman pong trabaho ang asawa ko. Paano ko magkakaganto? Wala naman pong trabaho si nanay at tatay. Alam niyo po ba na kay Lord, walang imposible. Ayan, sabihin niyo nga po, walang imposible. Ayan, ganyan po ang nangyari sa kanya. Kaya ito po, ang ginawa po niya na pagbibigay ng may pagsasakripisyo. Na ibig sabihin, medyo masakit, medyo nasa isip niya, baka kulangin, baka mawalan na sila. Ang pagsasakripisyo, ganun po yun. Na-try niyo na po yung gawin. Meron na pong isang kwento na testimony niya rin po. Sabi niya, meron siyang 10 piso. Hindi ko po nabasa nila sa Facebook po ito. Meron siyang 10 piso, tapos simple siya, Kristiyano po siya. Tapos yung 10 piso niya, alam niya na ito na lang yung natitira sa kanya, wala siyang pera sa kinabukasan, wala siyang trabaho, wala siyang ganito, wala siyang ganyan. Pero habang dumadaan yung offering bag, nag-aano siya na, paano? Kasi baka wala na ako, bibili ko na sa atong kahit candy. Yung alam niyo po yung mga nagtitipid, o candy muna sa Monday, pangalawang sa Tuesday, candy ulit. Ganun yung parang nasa isip niya. Pero alam niyo po ba, nung dumaan yon at sinabi niya, sabi kasi ng preacher doon, na pagpapalain kayo ni Lord, alam niyo yung ginawa niya, walang pag-atubili, hinulog niya yon. Sabi niya, Lord, ang totoo, 10 piso, napakalaki po ba? Di naman talaga, di ba? Napakaliit nga yung tutusin kong sa'yo. Di ba? Kung pag binigyan ka nga kita ng 10 piso, matutuwa ka ba? Minsan, di ba, hindi? May mga tao pag binigyan, ay, 10 piso, ano ba naman yan? Kaya nga, di ba, meron pang mga tao na yung parang hindi pa thankful. Pero alam niyo po, hinulog niya. Pagkatapos, nung hinulog niya na yon, di ba, ano nangyari? Alam niyo po ba, pag uwi niya, nakita niya yung pagpapala ng Diyos. Kasi nakita niya nagkatrabaho yung nanay at tatay niya, biglang merong kapitbahay na nagbigay ng ganito. Kasi nag-sacrifice, nagtiwala, pinagkatiwala kay Lord yung lahat sa kanya. At sunod ko, pakinext na nga po, sabi diyan, magbigay kung ikaw ay may pangangailangan. Ano daw po? Magbigay kung ikaw ay may pangangailangan. Alam niyo po, nung kailan nga rin ako din, kasi sa church po talaga, hindi, kung susumahin po natin, suma total, di ba? Kung magiging honest po ako sa inyo, di ba? Hindi naman talaga makakabuhay yung mga offering ng bawat isa sa atin dito. Parang kung wari nga lang po, yung pambayad lang po ng renta dito, di ba? Kung tutuusin, wala pa sa makukuha. Kung wari, meron po tayong tithes and offering na magkano lang, parang hundreds lang, di ba? 1,000 nga dapat ang meron tayo linggo-linggo para makaipon ka ng 5K pang renta.
Tapos meron nga pagkakataon na may mga blessing naman pong dumating. Yun nga po yung mga sinasabi ko sa inyo, di ba, na minsan may magtatanong, ano Gcash mo? May mga ganyan na parang alam na ni Lord yun kapag kailangan mo talaga. Kaya alam niyo po, meron akong kailangan talagang bayaran. Parang talagang, yung kailangan ko na talaga itong bayaran, kailangan ko itong ibigay talaga. Talagang kulang na talaga yung budget. Pero ang ginawa ko nga rin po talaga, nag-plant nga rin po ako ng seed. Nagbigay po ako sa parang meron pong DBS akong sinidpaytan. Tapos alam niyo po ang nangyari nga po nun. After nun, nung 10% na ibinigay ko, alam niyo po ba, yung 10% lang nun, nung binigay po sa akin yung buo nun. Kaya parang may nag-send sa Gcash ng ganito. Kaya, I thank the Lord kasi, praise God, may pambayad, may pambawas na sa mga utang, di ba? Yung mga, di naman talaga siya utang, medyo alam mong, inano mo lang, parang ginamit mo lang for the meantime, talaga namang ibabalik mo din. Pero salamat sa Panginoon sa mga ganong bagay. Kaya sabi po dito, di ba, magbigay tayo kung meron tayong pangangailangan. Kung may bayarin ka, parang may babayaran ka ba? Lord, bigyan lang ako bayaran ng 10,000. Tapos alam mo, meron ka niyang 1,000 sa wallet mo, gusto mo ibigay kay Lord yung kahit yung basta, ikaw bahala kung ano nga daw po ang napagdesisyonan mo. At pag-ipray mo na, Lord, dito po, pagpapalain niyo po ako sa ganung bagay. Di ba po? Na-try niyo na po ba yun? At kung hindi pa, that means, baka yun kasi yung sekreto, yun yung kulang. Bakit sa araw-araw ng buhay natin, parang may kulang. Okay po? At sabi sa letter B, sabi nga po dito, ibigay sa Diyos para ito ay dumami. Sabi nga po, meron po kanta sabi doon, when you put it in the master's hand nga po, sabi mangyayari doon, it will multiply. Dadami po yun. Alam niyo po, sa kamay natin, mauubos lang talaga yan, di ba? Kasi bili sa ganito, bili ng ganyan, ganyan. Kahit kung makinig kayo ng mga libro sino ba yun, ni Chinkitan, paano yung mga tips para makaipon, ganyan. Pero kung makakalimutan niyo po ang pag-ibigay sa Panginoon, kung makakalimutan niyo po ang Panginoon, wala din po ang lahat ng yan. Alam niyo pa, merong nag-ipon siya, nilagay niya sa bamboo, ayun, inanay. Diba? Tapos sabi, paano to? Pinanay na yung mga kapapelan niya, mga papel na 1,000, 500, diba? 100. Paano niya na ibibili ngayon, diba? Kaya nga po ang sinasabi sa Bible, itinuturo sa Bible, magbigay ka saan? Sa kaharian ng Diyos. Kasi doon, wala dong magnanakaw. Wala dong anay yung parang sisirain yung pera na yan. Uwawa sa akin. At hindi po yan ang bangko ng Diyos, diba? Hindi po katulad sa bangko ng tao. Dito, kahit pumugulo ka sa SSS, sa PhilHealth, minsan kinokorap pa, diba? Tapos minsan magano ka sa bangko, minsan di mo pa alam gagawin, minsan may mga nababankrupt, diba po? Pero sa kaharian ng Diyos, diba? Sa bangko ng Diyos, lahat ng binibigay mo na nilalabas mo para sa Diyos, diba? Ay, para naman to kay Lord, bibilihan ko nga ng electric fan yung church para kay Lord. Hindi mo alam, yung electric fan lang na binigay mo, diba? Di mo papansin, sa pagbibigay mo kay Lord, pinaparami niya na di mo, ay, lingatan pala yung pamilya ko ng Panginoon. Hindi pala kami nagkasakit, walang nanakawan, walang nawala sa amin. Ganun po ang pag-iingat ng Diyos. Tuwing, sabi doon, nagbibigay. Kaya tandaan niyo po, yung binigay mong 10 piso sa Panginoon, 5 piso, di ba? Si Lord, pararamihin niya po yan. Hindi kailangan ng Diyos ng pera, ha? Kasi hindi naman po ni Lord yun talaga kailangan. Pero ito ang sinasabi, kailangan makita ni Lord na kahit ba sa pera mo, kaya mo ba kung unahin? Kahit ba sa gantong bagay, meron ka bang kayang ibigay para sa akin? Ganun po, kailangan una, mag-sacrifice po tayo. Pangalawa, sabi naman po dito, ito naman po ang pagbibigay ng may sinseridad. Ibig sabihin, sincere, tapat, totoo. Ayan po, ibig sabihin, wag po tayo maging katulad ni Ananias at ni Sapphira. Di ba po alam niyo pong nangyari sa kanila na namatay dahil naging gahaman sa pera. Bakit po? Kasi nagisimba na po sila pero nagsinungaling sila kay Lord. Nagsinungaling sila sa Holy Spirit. Alam niyo po ang sinabi doon? Sabi ni Ananias tsaka Sapphira, lahat na po yan ng pagbenta ng lupa namin. Pero alam niyo po ba, hindi naman sila mamamatay o papatayin ng Diyos dahil sa kakarampot na ibigay na kahit nga maging honest lang sila, ay 1/4 lang po talaga ng pera namin, ng pera na yan yung napagbentahan. Nasa amin po talaga yung 75%. Yung maging honest lang po sila, di naman sila mamamatay. Pero alam niyo bakit sila namatay? Dahil po naging gahaman sila na akala nila, maluloko nila ang Diyos. Na minsan sa pagbibigay natin, di ba, akala natin, Lord ha, malaki na to ha, pututusin, ganito, ganyan. Pero ang nangyayari, di ba, imbis na sabatuwa si Lord na, ay, ito buong puso niya itong binigay. Pero minsan na ano pa si Lord na, ayan ba talaga anak, totoo ba talaga yan? Tapat ka ba talaga sa pag-ibigay mo? Kaya nga sabi dito, ang bawat isa
sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Paulit-ulit ha, nang walang pag-atubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Kaya dapat lagi kang nagagalak, masaya kang magbigay, masaya kang mag-offer kay Lord, di ba, ng lahat ng ito. At sabi nga po sa next niyan, di ba, ito po yung letter A. Sabi yan, ang tamang pagtingin sa pagbibigay ay mahalaga. Alam niyo po, dapat alam natin ang tama. Ibig sabihin po nito, dapat alam natin ang katotohanan. Na ibig sabihin, dapat po sa pagbibigay mo, meron ka bang mas magandang motibo? Minsan po, di ba, may mga taong hindi sila nagbibigay. May mga, nabasa po ako mga gantong testimony Yung hindi sila nagbibigay kasi inisip nila, naku, papambili lang ng kotse yan ng pastor Yung pera ko, kuwari ang sahod niya nga daw po, di ba? 75,000, wow, sana all. Di ba? 75,000. Tapos yung 7,500, sabi niya, naku, laki naman ito. Makakabili na ako ng panibagong cellphone kung bibigay ko to. Minsan, pag ganun daw po, hindi tama yung motibo mo. Ang nangyayari, hindi ka tuloy na pagpapala ng Panginoon. 75,000, tapos yung 10%, 7,500 lang. Ilan ang meron ka pa? Sige, ano pa ilan? Hirap na, pati ba naman dito may computation, di ba? Di ba? Yung sabihin, parang meron ka pang 68, di ba? 68,000 o 67,500. Di ba? Parang napakalaki pa rin nang meron ka kumpara sa kung ibibigay mo kay Lord. Yung 7,500 na yon. At alam niyo po, kapag talaga may sinseridad na pagbibigay mo, kahit alam niyo po, kahit piso lang po yan, alam niyo po, kahit piso yan, basta mula sa puso, i-honor po yan ni Lord. Matutuwa si Lord sa lahat ng yan. Kasi alam niyo po, hindi si Lord tumitingin sa dami ng binibigay natin. Tumitingin po siya sa puso ng pagbibigay natin. Hindi na po kailangan talagang napakarami, parang ay napakaraming binibigay yun, napakayaman naman yan. Sabi sa Mark 12:41-44, umupo si Jesus na malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo. Alam niyo po, sa templo noon, andyan ang kaloob, andyan yung parang box, offering box, at yun doon umupo si Jesus. Ayan. Sabi diyan, pinagmasdan ng mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malaking halaga, malaking halaga, parang barya na lang yun sa kanila. May lumapit doon ng isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 perasong barya. Yung sabi nga, yung alam niyo po yung sinasabi parang 2 centavos sa panahon po natin. Yung 2 singkong na butas pa. Yan. Ayun po yung hinulog ng babae. Sa panahon natin yung tsura. At sabi po dito, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya. At sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang binigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay. Diba? Ganun yung sinabi. 44 sabi niya, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobra nilang pera o sobrang pera nila, pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. Ito po yung tamang sinseridad o tapat na pagbibigay sa Panginoon. Alam niyo po, habang nakaupo si Jesus doon, di ba? Malinaw na sinabi ni Jesus, di ba? Sabi doon, yung mga mayayaman, naguhulog talaga namang, tumutunog, di ba? Talagang apakarami. Pero yung byuda, alam na dalawa lang, di ba? Tapos, rinig na, singkong during lang yun. Di ba? Ganun yung kasi, talagang matinis yung tunog. Pero alam niyo po ba, ang kinagulat ng lahat, anong sinabi? Tumayo si Jesus, di ba? Sabi niya, itong babaeng ito, siya yung may pinakamaraming ibinigay kaysa sa ating lahat. Kaya ibig sabihin ko sa inyong lahat, kaya ibig sabihin, alam niyo po, itong pagbibigay, hindi po talaga siya mahirap kung nasa puso mo talaga. Di ba? Hindi naman sinasabi ni Lord na magkano ang sahod mo, 5,000, sige, bigay kang 3K. Hindi naman po ganun, di ba? Sabi nga, di ba, kung magkano ang sinasahod mo, ang bibigay mo kay Lord, 10%. Sa 10 pisong meron ka, di ba? Bibigyan mo si Lord ng piso lang. At alam nyo, hindi po si Lord, hindi siya humihingi ng abuloy sa atin. Alam nyo, minsan may mga tao kasi, abuloy ko na lang yan sa simbahan, kaya ako nagbibigay. Minsan may ganun, kaya alam nyo, kakaisip niya ng ganun, yung mindset niya ng ganun, hindi siya yumaman yaman. Hindi siya mabigyan ng sapat ng Panginoon. Kasi sa loob-loob niya, ginawa mo pang abuloy, donasyon ang church. Di ba? Kaya sa atin, di ba, nagisimba tayo sa Catholic, basta kung ano lang makuha natin, di ba? Kung wari, meron diyang laman sa bulso, marami, may 10 piso, may 5 piso, may 20, may 50, di ba? Ngayon, 100, gaganon ka pa. Balik yung 100, balik yung 50. Ay, ano, gusto ko piso na lang.
Basta nagbigay, ang parang proud ka pa, ay, nagbigay ako, ikaw meron ka pa binigay. Minsan may mga ganun po tayo, di ba? Pero hindi pala doon. Doon pala, si Lord pala, siya pala ang nagbibilang nun. Yung mga binigay mo pala, si Lord pala nakakita. Kaya nga, di ba, parang multiplication, ano po? 1 times 0 equals 0. Pero 1 times 1 equals 1. At minsan, 1 lang binigay mo. Minsan, binigay ko lang naman 30 pesos, pero binigyan ako ni Lord ng 300. Di ba? Binigay mo lang naman 10 piso, pero may nagbigay ng 1,000. Di ba? Kasi ganun magpala ang Panginoon. Hindi naman kasi talaga ni Lord kailangan yon. Pero sabi diyan, tinitingnan ni Lord. Kaya mo ba ibigay? Di ba? Ganun yung pagtingin ng Panginoon. Kaya dito sabi, itong byuda to, alam niyo po ba, ang byuda, sila po yung ino-honor sa Bible na sinasabi kapag may nagtatanim nga daw po, sabi kapag may nahulog ka mula sa ginapas mong tanim, di ba? Ang gawin mo, pag nahulog kayo, huwag mo nang pulutin. Kasi para na yun sa mga byuda, sa mga matatanda at byuda kasi hindi nila kayang magtrabaho para sa sarili nila. Kaya alam niyo, bakit natuwa ang Panginoon? Bakit natuwa si Jesus? Kasi siya na walang kakayanang magbigay, hindi naman siya mapera, pero lahat ng meron siya, ibinigay niya. Pero yung mga tao doon na mayayaman, na totoo, million talaga yung ano. Kaya minsan na-amaze na, wow, 25,000 yung dinonate sa church. Pero ang kinikita niya sa isang araw, million talaga. Sa palagay niyo, ilan dapat ang ibibigay niya sa church? Diba hindi lang 25,000 naman talaga, di ba? Dapat ilan? 100,000, di ba? Ayun dapat ang kanyang tithes doon. Pero minsan na-miss na tayo. Kaya ibig sabihin, tinatama lang po sa atin paano ba magbigay. Kaya dapat nga, kapag para kay Lord, huwag mo siyang pagramutan. Kaya si Lord, kaya niyang paramihin ang mga binibigay natin sa Kanya. Kung ganoon daw po yung mindset natin na, ko to para sa Panginoon, kasi alam kong siya ang nagbigay eh. Alam niyo po ba, yung parang naisip mo palagi, bakit ako nagtatrabaho? Bakit ako may lakas? Kay Lord galing. Kaya bibigay mo din yung nararapat para sa Panginoon. Sunod po, sabi din po dito, sa pagbibigay, dapat ito ay mula sa puso. Hindi mula sa nguso. Oh, mga kababayan, mga kapitbahay, nagbigay ako sa church, napakalaki. Ako ang pinakamaraming nabibigay dyan. Di ba alam niyo pa ang basehan dito sa church? Hindi po minsan daw po alam niyo ang preacher, bakit daw po sila minsan di nagpapatama? Dapat patamaan nila yung, kasi mali naman talaga, sabihin nila yung Bible, mula umpisa hanggang dulo, pero minsan dahil, mayaman kasi ito eh. Baka pag pinatamaan ko na, mag-prayer meeting ka naman, di ka nagpe-pray, di baka hindi magsimba, kaya hindi niya pinapatamaan. Pero alam niyo po ba, sinasabi nga po dito na dapat talaga, lahat ng sinasabi kong word of God yan, sabihin mo yan. At minsan guys sila, lang yun, hindi naman talaga mula sa puso nila, out of their abundance lang talaga. Pero sa atin, di ba, anong tinitingnan ni Lord? Kung mula ba yan sa puso mo? Di ba? Meron ka ngayon, wala kang perang dala, di ba? O kaya, ngayon, biglang meron ka lang yan, 10 piso, di ba? Sabi ni Lord, ano ba ang gusto mo ibigay para sa Kanya? Alam niyo, tuwing nag-ibigay din po tayo, pwede rin natin kausapin si Lord. Pwede rin natin sabihin na, Lord, ano po yung gusto niyo pong ibigay ko sa inyo? O kaya kung meron ka nang ni-ready, sabihin mo kay Lord na, Lord, ikaw pong magpala nito sa buhay ko. Di ba? Kaya kung pinag-pray natin ang lahat ng yan. Kaya kung ibigay mo mula sa puso, with all your heart po, hindi po mula sa mga bulsa lang natin, kundi mula po sa dahil ganito kamahal si Lord, kaya ibibigay ko to para kay Lord. At sunod nga po, sabi po dyan, tandaan nyo, ito ang mga hindi dapat. Ito daw ang mga uri ng mga nagbibigay na tao. Una, sad givers. Yung mga sad givers, sabi dyan, who give grudgingly. Yung parang talaga namang, dahil sad givers sila, mababawasan yung pera ko. Ano ba naman yan? Nalulungkot. Yung alam niyo po yung, kapag daw po ikaw yung tao na parang, nalulungkot ka, nabawasan ng yung pera mo, lalo mawawala yan. Tandaan niyo po yun ha. Kaya nga po, diba, ang pera, saan po yun ginawa? Para ibang gastos, diba? Hindi para ipagdamot. Kaya minsan, diba, hindi natin binibigyan, mawawalan tayong pera, huwag ka na humingi. Diba? Huwag tayo kumain ngayon kasi mawawalan tayo ng pera. Pwede po ba yun? Diba, hindi po yun pwede. Kaya itong sad givers, sila po yun talaga namang, pag iniisip nila, mawawalan ako pagkatapos. Kaya tandaan niyo po, wag daw po tayo maging ganito. Pag nagbigay, pag dumaan, si Rolly, di ba, inikot na yung, si Rolly talaga, inikot niya na yung box, di ba? Tandaan natin nakangiti, no? Naganahin niyo po yung bigay. Kaya ka rin, bigay. Diba, hindi po gano'n, kundi nakangiti. At sunod pangalawa, mad givers. Di ba? Talaga naman, lahat na lang nagreklamo sa buhay, nasabi niya na. Sabi po dyan, who give because we have to. Sige na nga, kasi kailangan ibigay eh.
Sabi kasi, alam niyo po, kapag ganun daw po tayo magbigay, huwag na lang po tayo magbigay. Kasi alam niyo, kaysa ano ganun, sabihin lang ni Lord sa'yo, gusto mo ba yan? Bukal ba yan sa puso mo? Di ba dapat ganun? Bukal sa puso, tsaka totoo tapat. Di ba? Tulad sinabi ko sa inyo, tulad kay Ananias Sapphira, dahil di sila tapat, nakita yun ng Panginoon. Alam ni Lord na, nakatanggap ka pala ng 1.5, di ba? Magkano ang tithes nun? 150, di ba? Alam niyo ni Lord, kaya dapat ay ibigay mo, kaya hindi yung sa'yo mo, Lord, kasi ito yung bayarin ko, ito yung ganyan. Alam niyo, tanggalin niyo agad yan. Tanggalin niyo yung tithes, kasama yung sa tanggalin niyo. Lahat ng bayarin mo, meron kang 1.5 na tanggap, 150 bigay mo kay Lord, 2K utang mo, di ba? Kulang pa. Pwede unahin mo muna si Lord. Maya-maya, o kaya, tuwansin niyo, habang tumatagal, di ba, biglang binibless ka na ni Lord, nakikita mo may nagbibigay, di ba po? At kung hindi man, kung utang mo, dapat ngayon mababayaran. Dahil inuna mo si Lord, hindi na muna maniningil, mawawala muna yung maniningil ngayong araw. Bukas na lang siya bumata, kaya next time pa, di ba? Parang si Lord po, marami siyang ways para sa ganon. At sa Lord po, ito ang dapat. But we should sabi diyan, glad givers. Nakangiti, nakasmile, di ba? Tuwang-tuwa na, it's time na para pagpalain ako ni Lord, di ba? Ganun lagi. Every time magbibigay ka, lagi mo naaalala na, para to sa pagpalain. Ito na naman ang panahon para pagpalain ako ni Lord. Tapos ganito ko kasi kamahal si Lord. Yung parang, ganun, di ba? Pag mahal mo nga daw po, hindi mahirap magbigay. Tama po ba? Di ba? Kumari kapag kamag-anak mo yan, kapamilya, di ba? Hindi mahirap magbigay. Kaya minsan nga po, di ba? Na kahit napakamahal niyan dahil gustong-gusto niya yan, di ba? Yan ang kanyang cravings, di ba? Joke lang. Narinig ko na sa kanila. Sabi, ibibigay talaga nila. Pero di ba? Pero good kay Lord, di ba? Mahal ba natin si Lord? Di ba? Hindi natin binibigyan ng donation si Lord, ha? Siya po ay binibigyan lang natin ng dahil ito naman talaga ang nararapat. Okay po? Sabi nga, pangatlo, sabi niya ng pagbibigay ng may kasapatan. Una, pagbibigay ng may sakripisyo. Pangalawa, sinseridad. Pangatlo, sapat or kasapatan. Ibig sabihin po ng kasapatan, nagbibigay po tayo kasi alam natin si Lord, siya ang kasapatan natin. Nagbibigay po tayo kasi alam natin si Lord, siya ang bahala sa atin. Sabi niya, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangalan. Di ba sabi ko po sa inyo, 3%, 10% ng binigay ko, pero buo yun nakabalik sa akin. Di ba ang amazing po noon na parang, grabe naman, hindi lang doble, hindi lang triple, hindi lang 4, di ba kundi sabi doon 100 folds na binigay ng Panginoon. Kaya yun po yung itest natin kay Lord. Pag may bayarin, pag may kailangan akong bayaran, magbibigay ako kay Lord kasi alam kong siya ang magbibigay ng higit pa sa aking pangangailangan. Sabi niyan, para sa lahat ng panahon, ay maging sapat kayo, di ba? At sabi niyan, sa lahat ng bagay, ayaw ng Diyos talaga na magkulang po tayo. Pero sino pong may gustong magkulang tayo? Yung demonyo po. Kaya kapag minsan ang sahod mo, 10K, di ba? Gusto mo bumili ng cellphone, 6K, di ba? May 6K po ba? Yan, no? Kung nakabili ako, 2K, joke lang. Para 6K yung dahil di mo inuna si Lord, di ba? After nun, ang nangyari, yung cellphone mo nawala na, nasira na. O kaya, imbes na binigay mo sana muna kay Lord yung 1,000 nun, di ba? Sa 10K na yon, kinalimutan mo ang Diyos, bago ka mag-15 ulit o mag-30, wala ka ng sahod, di ba? Wala na akong mabunot, wala na akong pangpangasahe. Minsan yung mga ganun tayo. Pero tandaan po natin na ang totoo talaga, si Lord kaya niya ibigay ng sapat. Hindi man minsan higit, pero sapat ibinibigay niya po. Di ba? Parang sa tatlong araw. Sa isang araw, nakakain ka ba rin ng 3 beses sa isang araw, di ba po? Kasi yun yung kailangan mo at sapat po yun. Sabi diyan, at pwede na din na po kayo, magbigay pa, makatulong sa iba. Gusto niyo po yun, yung maging channel of blessing? Ano po ang pipiliin niyo? Would you rather tayo? Yung ikaw yung nagbibigay, o ikaw yung binibigyan? Di ba ang sayang piliin na ikaw yung nagbibigay? Sa amin, yung mga estudyante po, nung mga estudyante kami, syempre masaya kami binilibre. Masaya kami binibigyan, di ba? Pero nung dumating yung time na nagtrabaho na, di ba? Naisip ng mga nagtatrabaho, mas masaya pa lang magbigay. Di ba yung parang, meron kang 10 kilong bigas, di ba? Ay, dahil gusto ko, masaya magbigay. Bibigay mo sana, ay, kapitbahay, bigay ko to sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos mapapansin mo, ikaw talagang hindi ka nang ubusan kasi bigay ka ng bigay. Maging ganun daw po tayo palagi, maging channel of blessing. Kaya nga po, sabi po dyan, pakinext nga po, meron daw pong isang nagtatrabaho. Sabi ng nagtatrabaho na yon, isa po siyang Kristiyano. Sabi na nagkatrabaho niya na, Lord, kapag po umpisa, estudyante pa lang siya, dapat siyang nagbibigay kay Lord. Kasi ang baon niya ng 100, yung 10 pesos, ibigay niya yun kay Lord. Tapos bigay siya ng tithes, offerin niya kay Lord na 10 din, o kaya 20.
Ganon. Eh di okay, nagibigay siya. Pero dumating yung time na dumating yung panahon na nagtatrabaho na siya, mas marami ng bayarin. Mas marami ng kailangang pagkagastusan. At alam niyo po ba, nung una, nung 10,000 ng sahod niya, tapat pa siyang magbigay. O, yan yung rates niya, ito offering niya. Pero dumating yung panahon na habang lumalaki yung sahod niya, parang nagiging hesitant na siya. Kaya alam niyo po ba, sabi sa kanya ng Panginoon, nung kinakausap na siya ni Lord, mahal mo ba yung trabaho mo? Sabi niya, opo Lord. Sabi niya, gusto mo ba talagang pagpalain ka sa trabaho mo? Opo Lord. Kasi alam niyo po, pinagpapala siya kasi nagbibigay siya. Pero nakita ng Panginoon na, na parang lumaki na sahod, hindi na siya nagbibigay. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, sabi ni Lord, anong pipiliin mo? Magiging tapat o mawawala ka sa trabaho mo? Kaya alam niyo po, nung time na yun, sabi nitong nagtatrabaho na to, sige Lord, magiging tapat na po ako. Kaya nung time na yun, naging tapat na siya na kahit 500,000, kaya niya na pong ibigay sa Panginoon. Tapos meron pang isang kwento, na merong isang lalaki na nagbibigay siya doon, nagbibigay siya ng pangailangan ng isang tao, nag-isipate siya. At alam niyo po, dumating yung time na habang lumalaki din, yung sahod niya, parang naisip niya na, parang palaki yung binibigay ko dun sa sinisitpatan ko Ang ginawa niya, sabi niya, bawasan ko na nga lang. Kaya ang sabi sa kanya, dahil binawasan mo yan, di ba bawasan na lang din yung blessing mo. Di ba gusto niyo po yun, na dapat the more na sabi nga po sa amin, na the more daw po, kasi sinasabi, ito yung tinuturo, na the more na tumataas yung sahod mo, the more na tumataas yung yung pamumuhay mo, the more din na tumataas yung pag-ibigay natin sa Panginoon. Hindi yung the more na tumataas ang pamumuhay mo, nagkakaroon ng bankruptcy sa pag-ibigay mo. Kasi ibig sabihin, kaya ka na binibigyan ni Lord, kasi nagiging blessing ka. Pero try mo daw kung tumigil na magbigay. I-try mong tumigil na wag mag-abot, di ba? Alam niyo ang mangyayari po? Magiging mangyayari, yung source of blessing mo, titigil na rin siya magbigay. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala ka naman ng bibigyan eh. Kaya nga po tayo, may prayer tayo na, Lord, pagyamanin niyo po ang church. Nang sa gayon, marami po kaming masyara ng gospel, marami po kaming mabahaginan, tsaka masyara ng mga food, di ba? Kasi sabi po sa amin, hindi pwedeng i-share mo lang ang word of God. Kung busog sila spiritually, dapat busog rin ang physical. Hindi mo pwedeng say, mahal ka ng Diyos, o ito, Jesus loves you, basa yung Bible, di ba? Pero yung batang pulubing sinasyaran mo, gutom, paano nyo yun malalaman? Kaya dapat magbibigay ka rin sa Kanya. Kaya ang mga taong mahilig magbigay, ang mga taong nagigib ng blessing nila, sila din ang nakaka-receive ng mas marami. Kaya minsan, kaya po madalas sinasabi din na, lagi ang mga charity, alam nyo po, yung sila Colgate, di ba po, sila Hershey's, mga nagbibigay yan, meron sila mga charity. Kahit nga po ang bread talk, di ba? Dahil nga nagbibigay sila, hindi kaya laging fresh ang bread nila. Kasi yung na isang araw, hindi na yung binibigay na nila sa mga tao yun, sa mga pulubi sa labas, sa kung saan-saan. Kaya nangyari, yung mga charity nila, mas pinagpapala. Dapat nga po ang church, di ba? Sila yung mas pinagpapala. Kasi ang church, parang madalas, pingin naman pong donasyon. Ay, meron po kami DBBS. Mag-post kami, di ba? Mag-request kami ng tinapay, ng ganito sa barangay, di ba? Parang minsan nagiging ganun po na parang ang church, lagi na lang donation ng donation. Dapat daw po maging Acts Church tayo. Alam niyo po kung ano yung Acts Church? Kung ano ang meron ka, ibigay mo. Minsan daw po, kung ano hinihiling natin, hinihiling ng iba, minsan tayo daw po ang answered sa prayer nila. Alam niyo po, minsan yung sinasabi na nangangailangan yung katabi mo ng pamasahe, ikaw meron ka naman talagang sobra, pwedeng ikaw talaga gamitin ni Lord na, bigyan mo naman yung katabi mo ng pamasahe, nangangailangan yan. Di ba yung mga ganun? Parang nang sa gayon, ikaw yung pagpalain. Kasi gusto ba natin na pagpalain yung nasa labas? Di ba? Gusto ba natin na pagpalain yung iba pang tao? Di ba? Kundi dapat tayong church ang pagpalain kasi tayo yung nakakaalam ng ganitong bagay. At sunod po, sabi dyan sa letter A, ang Diyos ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Sino po? Ang Diyos. Sabi sa Bible, di ba, binigyan ka ng Diyos ng lakas para ikaw ay magtrabaho. Kaya sa pagtatrabaho mo, ibinibigay mo to para kay Lord. Di ba po? Na parang kapag sumahod ka, hindi mahirap na ibigay kay Lord yung para sa Kanya. Kasi siya ang nagbibigay ng lakas. Kaysa naman, ang mangyari, magkasakit ka. Di ba? Yung mga memes nila sa Facebook na dahil sa OT daw, naranasan niya lang bumili ng gamot, di ba? Kaka-OT, di ba? Pero, naranasan, ang gawin mo kasi, dahil sa pag-ibigay mo kay Lord, in-honor mo si Lord, kahit mag-OT ka pa, di ba? Hindi ka bibili ng gamot kasi ang kalakasan ko ay ikaw, O Diyos, di ba? Yung kay Lord, ang ating kalakasan. Kaya nga po sabi sa Philippians 4:19, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, na kayo na po tayo na kay Jesus na tayo, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo at mula sa kasaganahan,
ng kayamanan niya. Ibig sabihin daw po, mayaman ba ang Diyos? Mayaman po. Kaya kung hihiling tayo kay Lord na, Lord, kailangan po namin ng lupa. Kaya di ba kapag meron kang kailangan, mag-try ka, Lord, ito pong bibigay ko ngayon kasi meron po akong kailangan. Tulungan niyo po ako, mabayaran ko po ito. Yung mga ganun ba, iusapin mo si Lord kasi alam niyo po ba na mayaman ang Diyos natin. Ibig sabihin, kaya niya ibigay. Kahit hilingin mo nga, sabi po sa Psalms, kahit hilingin mo ang nasyon, kayang ibigay yun sa iyo ni Lord. Gusto mo ba ng isang bansa, di ba? Gusto mo ba tingin sa itong bansa? Kaya ibigay yun ni Lord. Basta, maging tapat ka lang sa Kanya. Yung gusto mo, lahat ng tao dito ay mga tao ko lang, di ba? Bansa mo lang. Baka selfish naman doon. Pero joke, pero sabi lang sa Bible talaga na kaya ibigay ng Panginoon lahat po na pakailangan natin. At sunod po, sabi diyan, ang Panginoon ang aking pastor. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Sabi yan, hindi ka magkukulang. Kaya ang Kristiyano po na laging nagpo-post ng kulang ang ganito, kulang ang ganyan. Ibig sabihin, sinasabi mo lang na kulang ang Diyos. Ganun po ba yun? Ibig sabihin, sinasabi lang natin na hindi ba kayang ibigay ng Panginoon? Kaya po ng Panginoon. Minsan, ang tanong daw po nasa sa atin. Di ba? Minsan ang tanong, kaya mo ba kasi? Nag-try ka na bang? Pagkatiwala kay Lord yan. Kasi kaya po ni Lord, ibigay ang lahat. Kaya nga po, pag ikaw na kay Lord, hindi ka magkukulang. Laging sapat, ikaw ay sapat, at higit pa. Di ba? Ganun ang Panginoon po sa atin. At sa letter B, sabi niyan, ikaw ay pagpapalain ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Yun po yung binasa natin kanina, di ba? Na parang gusto niyo yun, yung parang meron pong sa church, meron po kami kilala, sa GCF po yun. Ito yung birthday niya po, ang ginagawa niya, nagpapa-Jollibee siya sa mga bata. Ginagawa niya yung Jollibee yung mga bata, hindi joke lang. Nagpapakain siya ng pagkain o food sa Jollibee, di ba? Kasi gusto niya pong maging pagpapala. At dahil lagi niya pong ginagawa yun, alam niyo po, kinatandaan niya rin hanggang tumanda siya, ganoon po ang ginagawa niya. At lagi siyang pinagpapala ni Lord, kasi inuna niyang magbigay para sa iba. Una, Kristiyano siya, nag-ibigay siya kay Lord, at the same time, dahil Kristiyano siya, nag-share din siya sa iba. Kaya nga po, di ba, yung share your blessing, totoo po yun. Di ba? Huwag po tayong maging maramot na, tago ng ganito. May grocery sa bahay, paunahan yung mga bata, di ba? Tago yung Milo, tago yung biscuit, di ba? Maraming sinasabi ng mga nanay na ang grocery namin na pang isang buwan, isang araw lang sa inyo. Di ba? Nagiging maramot, kaya ang nangyayari, nagkakulang ka. Pero i-try mong i-share. Yung katulad sa widow, di ba, na ito na lang meron ako, konti na lang. Share mo, di ba? Kaya may isang turon, di ba? Hatiin mo, o share kayo para meron kayong dalawa na pagkain, di ba? At nangyayari, susunod nagkakaroon ka pa. Naiintindihan ko, kaya nga po pag minsan may nagbibigay sa akin, baka may nagbigay sa akin ng ganito. Lord, pagpalain niyo po siya, bigyan niyo po siya ng factory ng mga ganito. Pag nagbigay ng chocolate, bigyan mo siya ng factory ng mga chocolate, di ba? Na kung saan joke, minsan ka natin joke lang yon. Pero kaya talaga ni Lord magbigay ng mga bagay na kung ano yung meron po tayo. Okay po? Kasi siya po ang ating source. At tayo ang nagiging resource para sa iba. Kaya alaga din prayer, Lord, naging channel of blessing po ako. Na parang pag nakita ka, ay ito lang itong pinagpapala ni Lord. Kasi lagi kang nagbibigay. At sunod po, sabi diyan, sa Malakay 3, ito po yung sinasabi ko sa inyo, ito po to conclude our preaching, our message for today. Sabi po diyan, pero ngayon, hinahamon ko kayo. Sabi ng Diyos, hinahamon ko kayo, di ba? Na subukan ninyo ako. Katry daw po natin si Lord. Ang Panginoon, makapangyarihan. Sino po siya? Makapangyarihang Diyos. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikaw po sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Alam niyo po, itong verse na to, kasi minsan kung salat ka po sa pera, o kung wala ka na lang ng trabaho, meron kang isa kang magsasaka. Noong unang panahon po kasi, hindi naman pera talaga hindi naman work talaga. Meron sila kung ano yung pangkabuhayan nila. Meron ka bang babuyan, manukan, di ba? Meron ka bang magasaka ka ba? May mga prutas o mga gulay ka ba? Sabi doon, ibigay mo ang ikapu. Di ba? Ibig sabihin ng ikapu, ika-10 ng lahat ng iyon. Kung ikaw ay nakapagsaka, meron kang 10 sakong bigas, di ba? Yung isang sako, dalhin mo sa church, dalhin mo sa templo ng Diyos. At sabi diyan, o meron ka bang kung anong meron ka, di ba, sa bahay nyo? Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan. Sabi ko ulan talaga, hindi lang ambon, kundi ulan. Sabi niya na ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Ano daw pong ibuhos ni Lord? Sobra-sobrang pagpapala. At sabi niya, hindi ko papayagang sirain ng peste
ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. At every time po kasi pala na nagbibigay tayo, alam niyo po ang nangyayari? Pinoprotektahan ni Lord ang lahat ng meron kayo. Yung katulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Nung bata pa ako, estudyante pa lang ako, hindi naman talaga malaki binibigay ko kay Lord, di ba? Minsan, magkano lang talaga yon. Pero like kung sinasabi na Lord, sa pagbibigay ko pong ito, iingatan niyo po yung magulang ko, yung kapamilya ko, magkakaroon po lagi ng trabaho si Papa, si Mama, di ba? Kasi sabi diyan, iingatan pala ni Lord. Na kapag nagbibigay ka pala, kung wari sa yung sinasabi ko po sa inyo, kapag bumili kayong cellphone, di ba, nag-text kayo, meron po niya, iningatan ng Panginoon. Kaya kung ano po yung mga meron sa atin, di ba? Kung gusto niyo pong ingatan ng Panginoon, kaya ipaubaya niyo rin po sa Panginoon yun. Kasi siya po ang bahala sa lahat ng meron tayo. At sabi po dito, di ba? Meron tatlong pangako ang Diyos sa pagbibigay. Una, kung ito ay para sa Diyos, meron tayong pagkain at pagkukunan ng ating mga pangangailangan. Kung ibinigay mo yun para kay Lord, bakit ka ba mag-aalala? Diba? Katulad ng widow na ayun na ang lahat sa kanya, hindi na ko ito sa Bible kung ano ang nangyari, pero sure na sure tayo doon na dahil nakita yun ni Jesus, si Lord ang nagpala sa kanya. Naintindihan po? At kung ikaw, sabi nga, diba, meron kang pagkukunan ng pagkain, kasi ito ang basic need natin, diba? Kailangan natin ng pagkain, kaya ibibigay yan ni Lord. Ayun ang una, sabi niya sa Malakay 3:10. Pangalawa, sa mga nagbibigay, sila ay makakatanggap ng lubos na pagpapala. So much blessing. Diba? Meron ka lang, binigay mo lang 10 piso, pero binigyan ka ni Lord ng 1,000, diba? O kaya 100. Mas malaki na yun kumpara sa ibinigay mo. At sa pangatlo, iingatan ng Diyos ang iyong mga kayamanan, kaya huwag mag-alala sa iyong pag-ibigay, si Lord ang bahala. Ibig sabihin, diba, na kapag nagbigay ka, no Lord, ito lang po sahod ko. Then, kumari, ang sahod mo ay 7K, Lord, yung 700, ibigay ko sa'yo. Tapos, ito po, the rest ng buhay, hindi ko po alam ang gagawin. Pero tandaan natin, huwag mo kasing tingnan sa sarili mo lang. Minsan, iniisip natin, minsan po ang tao kasi ganun laging isip lang. Kaya ang nangyayari, kaka-compute niya. Hindi niya tuloy natikman yung pinakamasarap na pagkain mo. 100 lang sa isang araw kasi ayun na yung nakabudget hanggang 15, hanggang 15, sasahod ko pa ulit yung kasunod. Hindi po dapat ganun. Magbigay ka kay Lord at hayaan mong si Lord ang bahalang magpala sa iyo. Sa anumang way ng Panginoon, hindi way mo ha, way po ni Lord. Po ito ha, tungkol sa ikapo. Sabi kasi lagi sinasabi nila na yung Malakay 3:10, ano na po yan? Old Testament yan. Yung utos sa Bible na magbigay ng pangangailangan. Old Testament na yan, sa panahon natin ngayon, sabi nga ito po ginamit niya pa itong 2 Corinthians 9:7, sabi nga sa Bible, magbigay tayo ng gusto lang natin ibigay. Pero bakit daw po tayong mga Christian, meron tayong 10% na tinatawag? Alam niyo po, kasi ito nga pong si Abraham, hindi pa na ibababa ang law ni Moses, nagbigay na po siya. Naalala niyo po yung kay Melchizedek? Bakit niya po naibigay yon? Kasi sumusunod siya sa Diyos. Sabi nga po, di ba, kahit walang utos, kung mahal mo yon, gagawin mo. Tama? Minsan, di ba, sa pagbibigay natin, dahil mahal ko itong nililigawan kong to, hindi naman niya sinabing bilhan ko siyang iPhone Pro Max. Pero dahil mahal ko siya, ibibigay ko yon. Di ba, nagugulat tayo, wow, ang ganda naman ito. O kaya, bibigyan mo chocolate, di ba? Kasi mahal mo siya. Di ba, pag mahal mo, hindi kailangan uutusan ka pa, kundi dahil mahal mo yon, talagang masaya kang binibigay. Yung mga sa mag-asawa nga daw po, di ba? Yung talagang yung asawa na mahal niya yung asawa niya, talagang kagalakan niya ibigay lahat ng sahod. Kasi mahal ko ng asawa kong to eh. Kapag nakakita siya, parang favorite to ng asawa ko, ibibigay niya yun. Kasi ganun niya minamahal, di ba? Ganun din po tayo sa Diyos. Kahit wala ang utos ng Diyos, at ngayon na may utos, di ba? Sa utos na yun, merong blessing, di ba? At meron pang sabi doon, offering, which is your love to the Lord. Sabi doon, dahil mahal ko si Lord, ibibigay ko ang para sa Kanya. Kaya